diferensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Ang mga nakalap na resibo ngayong hapon, ipinangakong trabaho, it's a prank daw pala. Sa halip na kumita, makakalabuso pa. Sa inyo, contraction daw ng trabaho namin. Kala si Kaliliwan, di na kami kalabas-labas. Pag masipag ka sa trabaho, maging 600 yung sahod mo araw-araw. Yung kaso po ng mga kapatid po namin na nakakulong hanggang ngayon na pinapangakuan po na bibigyan ng pampiyansa na umabot na po ang pangako nila sa 4 na buwan po. Gustong maging fresh at young ng isang senior na ginang. Pero ang resulta, namaga at tila nagkabutas-butas ang kanyang muka. Ngi! Anyari? Sabi niya, punta ka rin, magaling din, Mars. Ay, tita, sabi niya ganon. Hindi na Botox kasi yung Botox 3 months lang. Collagen na lang. Pumayag akong collagen. Kasi nagpapatread din ako ng vitamin C. Lagyan na kita habang naghihintay kang 1 oras. Pumayag ako. Matapos ang treatment sa isang beauty clinic, unti-unti lang napansin ng biktima na tila nawala ang kanyang beauty. Ang pinaglalaman ko dito, hindi ko alam ang ginawa. Nasirang pa ako. Hindi balik kung sinira na yung kamay ko, paa. Wag lang itong mukha ko. Hindi mo mabibili sa pera to. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, hakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ang mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang abusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hakanapan natin ang resibo. Magandang hapon, ako po si Emil Sumangil. Mga trabahador mula Visayas at Mindanao ang nasilaw sa pangako ng ilang recruiter na legit daw na trabaho sa isang factory o construction site. Pero pagdating sa Pangasinan, ibang trabaho ang kanilang dinatnan at malayo raw sa napag-usapan. Ang pangarap nila, isang magandang bukas, bakit naman sila bumagsak sa likod ng rehas? November 28, 2023, isang raid ang isinagawa ng mga operatiba ng Criminal Investigation and Detection Group o CIDG Pangasinan sa isang pagawaan daw ng peking sigarilyo. Arestado ang mga dayuhang may-ari pati na ang mahigit 100 trabahador nito. Ang masaklap, hindi naman daw ito ang trabahong inoohan ng mga nahuling empleyado. Agad silang dinala sa custodial facility ng Balongao District Jail sa Pangasinan. 41 sa mga trabahador na galing pang Masbate, napasok lang daw sa pabrika nang ma-recruit sila ng isang taong. Pero teka, wala naman daw sa job offer ang halos kalahating taon sa kulungan, Mr. Recruiter. Kuya ko yung na-recruit na para magtrabaho ng construction. Ang sabi po nung recruiter sa kanya ay sa pabrika po ng plastic at saka wala pong problema doon sa pinasukan nila kasi libre po lahat. Pagkain, 500 per day. Ang mga trabahador na naaresto sa construction at pagawaan ng plastic daw ang sinang-ayunang trabaho. Pero pagdating sa lugar, pagawaan daw pala ng sigarilyo ang kanilang bagong workplace. Pag napunta na kami dito sa Pangasinan, yung padok na kami, hindi na kami lalabas. Gali pabrika gali sa sigarilyo na. Naisip ko nga, maayos naman kay malaki naman sa sahod, libre tanan. Nang makarating sa pabrika, nagulat daw sila nang malaman ang trabahong pinasok nila. At nang maranasan ang mahigpit na pamamalakad sa loob nito. Higpit na nasa loob. Kapag gada pag obra na sa doon na kayo, makain na kayo. Hindi naman kami kalabas-labas. Nang mapadala na nila ang mga trabahador sa Pangasinan, sa isang iligal na pagawaan daw pala ng sigarilyo ang kanilang bagsak. Nadamay pa ang mahigit 100 magagawa sa isinagawang raid ng kapulisan Nobyembre ng nakaraang taon. Kaya nitong May 23, 2024, dumulog sa resibo ang pamilya ng ilan sa mga nakulong na trabahador. Ireklamo ko yung unang-una po, yung mga nag-recruit sa kanila na ang usapan po kasi ng recruit na construction. Pagdating po sa Pangasinan, pagawaan po pala ng mga sigarilyo. Sigaw ng pamilya ng mga nakulong, makapiling na sana nila ang mga wala raw kamalay-malay nilang makalasabuhay. Sa mahigit 100 trabahador na nakakulong simula Nobyembre ng nakaraang taon, 6 na po lang ang napiyansahan ng may-ari ng pabrika.
nakapanayam ko rin ang ilan sa mga nakalaya na mula sa kulungan. Isa-isa po kayong binalabas. Nung nasa labas na po kami, nagkukwentuhan na kami ng mga kasama namin, makakauwi na tayo, na-rescue na tayo. Yung masakit lang talaga, sir, yung hindi namin matanggap, no? Bakit po kami yung ikinulong? Isa ang kapatid ni Alvin, hindi niya tunay na pangalan, sa mga hindi pinalad na makalabas ng kulungan. Kinailangan pa niyang mangutang para makarating ng Maynila at mapuntahan ang kapatid. Ginawa ko po, nangutang po muna ako. Nung nakalikob na ako ng halagang 15K, tsaka na po ako lumuwas. Kaso nung pagpunta ko, ang natitira na lang 41 kasi nakalabas na po yung 61. Naloko na! Nakulong pa! Ang panawagan ng mga kaanak. Ipakulong po yung mga nang-recruit at palabasin po yung mga kamag-anak po namin sa kulungan. Pebrero nitong taon, pinyansakan ng kumpanya ang karamihan sa mga nakulong at ngayong Mayo, mayroon daw ulit mapipiyansakan. Kabilang dito ang kapatid ni Alvin. Binantayan ng resibo kung tutupad ba sa usapan ang employer. 4 na oras din na lumipas, dumating na rin ang kanilang pinakahihintay. Kasama ang resibo, agad na nagtungo sina Alvin sa RTC para kunin ang release order. At noong May 27, 2024 naman, nakapagpiyansa na rin ang 8 pang trabahador sa tulong ng kanilang dayuhang employer. Masaya ma'am at saka gusto ko pong ipakulong po talaga yung nag-recruit po sa kanila. Sobrang happy po, ma'am. Sa totoo lang, hindi talaga ma-explain yung ano ko ngayon, ni happiness ko. Kasi makakalabas na talaga yung asawa ko. Titindig ka. Bes, tulungan tayo. Kahit anong pambabanta nila, papakulong natin sila. Para sa mga natira pa sa kulungan, nangako ang employer na sasagutin din daw nila ang piyansa ng mga ito. Aantayin ko pa rin po yung sinabi sa akin at pinangako sa akin ng attorney na pag nakapasa po ako ng release order, bibigay po siya ulit ng pampiyansa. Mahigit 100 trabahador ang naaresto ng ma-raid ang pinagtatrabahuhan na paggawaan di umano ng mga peking sigarilyo. At ang nagdala sa kanila rito, mga nagpakilalang recruiter sa kanilang probinsya. Sa inyo, contraction daw ng trabaho namin. Kasi pala, sigarilyo, di na kami kalabas-labas. Yung kaso po ng mga kapatid po namin na nakakulong hanggang ngayon na pinapangakuan po na bibigyan ng pampiyansa na umabot na po ang pangako nila sa 4 na buwan po. Ngayong Mayo, dumating na rin ang kanilang pinakahihintay. Pinuntahan ng resibo ang barangay kung saan daw nakatira ang lalaking nag-recruit kina Tristan, Kokoy at Billy. Hindi nila tunay na mga pangalan. Sinubukan ng resibo na makausap ang isa sa mga recruiter na itinuturo ng mga biktima pero tumanggi siyang humarap sa kamera. Ang kanyang abogado na lang daw ang magbibigay ng pakayag para sa kanya. Pero ang abogado ng mga dayuhang may-ari ng pabrika, siya rin palang abogado ng mga recruiter. Hindi humarap sa resibo ang abogado ng kumpanyang gumagawa di umano ng mga peking sigarilyo. Pero sinisiguro daw nilang makalalaya at tutulungan nila ang mga manggagawa. Nitong May 30, nakatanggap ng isang nakasisindak na anonymous message si Alvin. Nagalit po eh. Bakit daw ganun ang ginawa ko? Tapos hindi ko raw siya kaya. Bakit daw nagpa-media pa ako? At sinabi niya kung ako lang hindi ko raw po siya kaya. Madali na daw po akong hanapin pagka ginusto niya. Kaya naman, hindi na raw sila mag-aaksaya ng oras. Magsasampa na ang mga biktima at kanilang kaanak ng kasong serious illegal detention, large-scale estafa at illegal recruitment laban sa mga nagpakilalang recruiter. Susunod na rin daw sa pagsasampa ng pareho mga kaso ang iba pang mga biktima sa kani-kanilang lugar. Kung sakaling umusad ang kaso at maaresto ang mga nagpakilalang recruiter, nakakarap sila sa mahigit 10 taon sa kulungan kung mapatunayang may sala. Para kay Alvin, nakapiling man niya ulit ang kapatid, hindi nila kakayaang kalimutan na lang ang kanilang sinapit, lalo na't ang hangad lang naman daw nila'y ang magtrabaho ng marangal at tapat.
Beauty is in the eye of the beholder, ika nga. Pero beauty pa bang maituturing kung ang dream ng isang ginang sa San Fernando, Pampanga na young-looking skin naging tila nightmare na? Kasi naman ang simpleng botox procedure ng isang di umano'y cosmetic surgeon, pumalpak pa at tila nagka-infection. Oh no! Bakit ganon? Kahit senior na, validosa at maalaga pa rin sa katawan ng 65 taong gulang na tinawag naming si Gloria. Kaya noong Pebrero, naengganyo siya ng kaibigan na magpa-facial enhancement procedure sa isang aesthetic clinic. First time ko nakita, tapos sabi niya, magkano yung botox nyo? Sabi ko, 20. Inano ko na nga yung 20 dahil nagmamadali na ako para makita ko ang mag-work ng 1 week. Tapos sinuggest na pong, tita, sabi niya, ano na lang, collagen. Bukod sa botox, inalok din daw siya ng clinic ng thread lift na nakapromo daw noong araw na iyon. Nang makauwi si Gloria sa kanilang bahay ilang oras matapos ang procedure, ay kakaiba na raw siyang naramdaman. Pag uwi ko, punta na ako sa salamin, ginanyan ko yung mukha. Ay, ba't ang dami kong sinulid? Sabi ko, ang dami kong nakalusot. Sa kanyang pag-aalala, bumalik siya kinabukasan sa clinic para magreklamo. Ang dami ko sinulid. Yun ang unang inano ko sa kanya. Sabi niya, tita, yan po ang collagen. Wala siyang sinabing thread. Pero wala raw doon ang babae na gumawa sa kanya. Ba't ginanyan niyo ko? Gusto kong makausap yung boss niyo. Wala po siya, nasa Manila, may sakit yung kapatid. Bukas po, 11, tinanggal nung staff niya. Binigyan ako agad ng antibiotics, tita, para hindi ma-infection yan. Pero tila wa-effect daw ang antibiotics dahil namamaga pa rin ang mukha niya. Hanggang umabot na sa nakatakdang bakasyon ng kanilang pamilya, kapansin-pansin pa rin daw ang disaster na inabot ng mukha ni Gloria. Tinatanong ng mga apo ko, Lola, what happened to your face? Ang dapat sana'y isang relaxing trip na balot ng stress dahil sa pinagdaraan ng epekto ng kanyang procedure. Ngayon, nagkasakit na ako sa barko. Meron din po akong report na nag-bleeding ako. Nag-breakfast kami. Na-choke ako dahil hindi na ako makalulon. Hindi na makagalaw ito na magato. Nakapanayam din ng resibo ang asawa ni Gloria na itatago namin sa pangalang Jose. No, ang alam ko lang botox. Hindi ko alam na nag-collagen. Na nilagyan pa ng thread. Wala akong alam. Na-shock lang ako. Nakita ko yung mukha niya. Parang balito na lumalabas. Una green eh. Tapos nag-red. Tapos naging black. Sabi ko, ano nangyari sa'yo? Doon ako na-stress din. Narito po ang ilan sa mga resibo na dala ng complainant. Laban ho dito sa klinika na gumawa sa kanya ng procedure patungkol ho doon sa kanyang pinagawa sa kanyang mukha. Kung inyo makikita ko, meron hong mga impeksyon dito sa kanyang pisngi. Dito ko naman makikita na namamaga ho yung ilan sa bahagi ho ng kanyang mukha. Binabanggit po siya sa atin na naglitawan din ho yung mga thread o yung sinulid na sa halip na matunaw, nakuha pa ho buong buo mula ho sa kanyang pisngi. Ayon kay Gloria, nagpakilala raw ang babaeng gumawa sa kanya bilang isang medical representative at mismong may-ari ng aesthetic clinic. Siniguro din daw nito kay Gloria na siya ang authorized expert na pwedeng gumawa ng mga procedure sa mga pasyente. Yun hong individual, yung personality na nag-perform ho ng procedure, ano po ang pakilala sa inyo nito? Doktor ho ba? Surgeon? Cosmetic surgeon? Habang ginagawa niya ako, ang sinasabi niya, medrep. Medrep siya. Siyang nagano ng mga gamot sa mga iba-ibang hospital. Hindi raw siya doktor. Hindi po, wala yung sinabing basta sabi niya medrep. Hindi rin daw siya surgeon o kung ano man. Hindi po. Ayon sa isang plastic surgeon sa isang kilalang ospital na nilapitan ni Gloria matapos ang naranasang bangungot sa aesthetic clinic. Labag sa Republic Act 2382 o the Medical Act of 1959 ang pagtuturok ng botox, pagsasagawa ng thread lift at iba pa kung hindi ka licensed medical professional. Any licensed doctor, specifically kung meron siyang training in dermatology or plastic surgery in the Philippine Medical Act, you can do anything that is within the medical field that is provided by law. Pero siyempre pagdating sa mga ganito, maganda kung nagpupunta ka sa mga specialists. Usually dermatologists or plastic surgeons.
Sa pananaliksik ng resibo, hindi dermatologist at hindi doktor ang gumawa kay Gloria. Sinigundahan ng Philippine Dermatological Society na hindi rin siya miyembro ng kanilang grupo. Kapag ganun, that already belongs to the practice of medicine. Dapat, doktor po ang gagawa nun. I mean, it's nice if you can go to a board-certified dermatologist or even a plastic surgeon who can do all those things. Noong May 4, 2024, nagsampa ng kasong estafa at physical injuries ang biktima. Makalipas ang 10 araw, na-dismiss ang kaso. Sinabi po nila, kulang po yung supporting documents, kulang po yung mga binigay naming dokumento. Ang sabi po nila doon, kailangan po kasi meron tayong testimony ng mga ibang doktor na magsasabi na ito yung dapat gawin sa mga procedures na yon. At dahil dismiss ang kaso, inaaral na rin daw nila ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 2382 laban sa nagpakilalang esthetician na gumawa kay Gloria. Pwede po kami mag-file ulit. Refiling ang tawag kasi hindi naman pinoprohibit ng law natin na mag-file ulit kasi ang dismissal po na ito ay without prejudice. According to the Medical Act of 1959, which is Republic Act 2382, nilalabag po yung batas pag illegal practice of medicine po siya kung walang license yung physician. All what I need is justice to be served to my wife. Sa dinaanan naming hirap, sa nakikita ko sa miss ko, araw-araw, umiiyak siya. Nakikita ko ang depression niya, yung traumatic experience niya, napakasakit. Sinubukan ng resibo. Nakuna ng pahayag ang aesthetic clinic na inireklamo ni Gloria, pero hindi sila nagpaunlak ng panayam. Ayon sa kanilang abogado, hindi raw ito ang tamang panahon para magsalita sila tungkol sa mga akusasyon. Ayon sa plastic surgeon na hininga ni Gloria ng tulong, kailangan daw tanggalin ang mga sinulid na nagdudulot ng impeksyon sa kanyang muka. March 19, 2024, ipinatanggal na ni Gloria ang mga thread o yung sinulid at nilagyan na rin ng gamot ang kanyang mga sugat. Sa katagalan, lumalalim ng lumalalim, baka may matamaan ng mga nerve sa muka na pwedeng maka-paralyze ng isang part ng muka. Pwede rin yung infection na pumasok sa system ng dugo at yun ang magiging tinatawag namin septicemia na magiging life-threatening. Ang impeksyon at sugat sa mukha ni Gloria, nasa 1 taon pa ang tagal ng paghilom. Ang peklat nito, maaaring mas matagal pa. Pero buo ang loob ni Gloria na ibalik ang natural na ganda at habulin ng hustisya. Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po si Emil Sumangil. May aksyon, may ebidensya. Resibo, walang lusot ang may atraso. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel